We can now see the island of Marinduque behind us. Look at that. And incidentally, it is the center of the Philippines geographically where it is located. And I'm so excited. It will be my first time in Marinduque to uncover its secrets and discover more about the island. Ilang minutes na lang tayo sa Marinduque? 38 minutes to Marinduque. Lapit na. Welcome to Marinduque. Come on, join me. Come on. Putong or tubong ay ang masiglang pagsalubong at buong pusong pagsalubong at pagtanggap ng mga Marinduqueño sa aming mga bisita. Kung pakikinggan ko ang liriko ng awit, ito ay isang dasal na pinapanalangin ang kasaganaan, magandang buhay at malusog na pangangatawan sa aming mga bisita. Thank you! Ganun ba? Ang Marinduque ay binubuo ng 6 na bayan, kung saan ang capital town nito ay ang Buwak. Para makarating sa aming lalawigan, kung ikay mga galing ng Manila, ay kailangan mo pumunta sa Talaw-Talaw Port na sakop ng Lucena City. At from there, sasakay ka ng Roro o roll-on-roll-off na barko papunta sa Port of Balanacan na siyang gateway ng aming lalawigan sa bayan ng Mugpog. Makailan lamang ipinagdiwang naman ni 104 na taon na pagiging isang independenteng lalawigan mula sa lalawigan ng Quezon. Ang aming lalawigan ng Marinduque tinatawag na puso ng Pilipinas. Kasi kung titingnan mo sa ating mapa, ay tila ito isang hugis-pusong isla sa gitna ng ating bansa. Narito sa aming lalawigan ang Luzon Datum of 1911 na kung saan ito ang geodetic center ng ating bansa. Wow! Hello, hello! Welcome po to Casa de Don Emilio, Chef. So beautiful! Wow! Amazing! So it's a restaurant and old house, no? It's an old house. More than 100 years old. More than 100 years. You converted it into a beautiful and very charming restaurant. So can you tell us about the dishes that we have here? For the ulang-ulang, ito po ay talagang, nung una, I thought it was really a soup. No? Kaya ang tawag namin, ulang-ulang soup. And then, sa pag-ano-ano ng panahon, parang sinabi nila na buko soup siya. But actually, the word ulang-ulang itself is the shrimp. Freshwater shrimp po siya, Chef. Ang importante kasi dyan na 3 ingredients lang naman eh. Yung shrimp juice, the shrimp itself, yung buko, at saka yung calamansi. Calamansi. Yun po yung ano. And I learned this from my mom. Tapos si mama naman po, she learned it from her mother naman. Kumbaga, napasa na sa amin si Francis. 3rd generation na siya. Kasi 4th generation. Ang Marinduque ay coconut producing province. Kaya lahat ng mga lutuin ang ginagamit ay mga produkto ng coconut. Sa lahat ng mga paggata ng mga pagkain, ng isda, ng gulay, at iba pa. Lalo na nung unang panahon na wala pa yung nabibiling outside Marinduque, nilalangis namin yan. Tapos yung latik, ginagamit namin, niluluto namin ng ulang-ulang sa palayok na ang kasama ay coconut meat at saka yung hipon, masarap ang hipon, tapos may kasamang kalamansi. Yun ang
nagpapaano ng taste ng ulang-ulang. Pag nagsaserve kami, lagi hinahanap yan ng mga customers namin, ulang-ulang. At kahit na yung mga taga Marinduque na talagang hindi na sila tumutira dito, ang hinahanap nila, ulang-ulang at saka kari-kari. So I'm so intrigued with this dish. Diba, it's called ulang-ulang. So it's very similar to the binakol, di ba? Kasi it uses coconut. Coconut meat, Meat, tapos oo. yung ulang shrimp natin, tapos pumipaasim po tayo ng Calamansi. So yun ang difference niya. Apo. First time ko ma-encounter to. So, how do we do it? First po, saute po natin yung ating aromatics. Aromatics. Yan. Start po tayo sa oil. So, napaka-simple and easy to find ingredients yung recipe, no? Ang problema na lang po, ang hirap na po kasi maghanap ng Ulang. ng ulang. Napaka-scarce na po nung yung ating freshwater shrimp. So, pwede na po natin gamitin yung readily available sa market natin. Yan. Tapos, maganda po kasi pag yung fresh po talaga yung buko. Buko. So, ito traditionally served to sa mga bahay-bahay talaga. It's a normal Opo, ano po siya, hand-me-down sa generation to generation. Yan. So, you're one of the restaurants that serve it. Konti lang po yung sabaw. Okay. So, mas ulam siya. Mas ulang. Masarap po siya iulam. Yung ating buko muna. Buko. So, dapat Malutong- Opo. yung pang buko salad. Yes. Yan. So, wala siyang gata, no? It's just Wala po. Bukod po. buko Talagang lang talaga. Mostly po lang lutong Marinduque is, naka-based po lagi sa coconut. Coconut. We had Our shrimp. Our shrimp. Then, ano tong liquid natin? What is Ano that? po yan? Shrimp juice. Shrimp juice. Okay. Para po magkaroon siya ng konting Flavor, flavor. Yan. Okay. Napaka-simple na Simple lang po recipe. Oo. Yan. Tapos, kailangan po muna nating i-simmer siya until mawala po yung bubbles niya. So, this is like an everyday dish, no? Piniprepare dito Opo. sa Dito sa- Marinduque. Very nice, no? So, nagpipink din yung konti yung ating parang soup, ating broth because of the shrimp. So, parang siyang noodle soup, no? Pero yung Opo, coconut pero is the coconut, noodle. Yes. Yan po ang kadalasang nagiging reactions ng mga bisita namin from other places na parang, ano to? What's this ulang? Parang nai-intrigue sila. So, parang noodles. Pero wait, buko? Paano? Paano nangyari? Ito yung sinasabi mo, dapat matanggal yung mga bubbles sa Sa taas. Yes, oo. chef. Haluin ng haluin para matanggal. Ang bango, no? Napakasimple, pero napakabango. Nagsisimmer na siya ng Yes, mga... Nice, no? So, medyo sweet yung broth na sweet, asim, no? Opo. Ang bilis lang, no? Even if it's just the shrimp and the coconut because it's simmered for a while, nagiging mas complex Opo. yung nagbe-blend yung flavor. Nag-complement po sila dun sa, sa cooking process niya. Season to taste. Season lang to taste. Black pepper. Salt. Salt. Yan. I'm excited to taste. So, as makook yung coconut, no, mas nagiging defined yung kanyang Opo. shape, no, nagpo-firm up. Now, it really looks like noodles. I think it's ready na po. Yeah, sige. Ready and... Off na natin. You turn off the heat before adding the calamansi. Parang may hint Hint lang lang siya siya. ng asin. Para po lumabas pa rin po yung flavor ng shrimp natin at saka ng Coconut. And I'm ready to taste. My first taste of ulang-ulang. Perfect for a warm day. True. Mas nakakalabas ng gana. Nice texture of the coconut. I taste the shrimp and yung asim ng ating soup. Sarap nga sa kanin. This is such a wonderful discovery, an authentic dish from Marinduque. I did not expect this. Di ba, napaka-simple ingredients that are readily available, pero the flavors are quite different. No? Parang there's a surprise to what you expect. Kaya thank you very much, Chef Francis. Thank you po, Chef.
Dito po tayo ngayon sa Buwak ABC Market. Normally dito po dinadala yung mga farm produce na mga baryos, na mga So all these halos are locally sourced, no? Yes, yes. Oh. And ito, luyang dilaw. Ito, Yes, kailangan po. natin to. Mhm. Yan. Ilan ba kailangan natin? Konti lang. Mhm. Yan. Ito, marami kasi ito ginagawa dito. Even the turmeric tea, gumagawa Opo. dito, no? Yan. Bili po kami. Yan. Thank you. Bawang at sibuyas. Yan. Yan. Beautiful kalabasa, oh. Oh. Oh, ito, papaya. Ito po. Yan. Papaya dance tayo. Di ba yung papaya? Opo, opo. Yan, ito. Pwede din pang atsara. Yan. Ito po. Magkano kilo? 40 cents. Yan, oh. Ito yung gagamitin natin sa ating recipe later. Yan. Ito, isa pa. For the color, para pag-plating natin maganda. Yan. Let's go! So, akyatin ko tong niyog na to. Pag malaglag, nandito si Kuya, may protection. And of course, pag malaglag, viral. Iggy, game, are you ready? Sasayaw na lang kayo. Di ba gagawin kong pool? Ako na! Napagod ako doon. Tingnan mo, ang hinarvest ko. Oo, di ba? Kuya, painom naman, kuya. Magbukas tayo ng ating buko. Di ba? Mas madali magluto, di ba? Kaysa mag-farming. Kaya eto, inuman tayo ng fresh buko juice. Salamat, kuya. Tamis niya. Refreshing. Woo! So coconuts play a very important role in Marinduque cooking. Today, magluto tayo ulit with coconut. It's done. So we are here at RMB Paraiso Farms and we are cooking something very interesting. Ano ba yung lulutuin natin? Nataang kabayo. Tigidig, tigidig, tigidig. So we are cooking horse meat today. Normal ba yan na kinakain dito sa Marinduque yung karne ng kabayo? Yes po, chef. So mantika, Opo, sige. mantika, chef. Gisa-gisa, no? Opo. Importante mag-gisa-gisa. And meron tayong ginger. Eto, mabango to dahil we are cooking with firewood. Ano ba yung sekreto pag nagluluto ng kabayo? Kailangan bang mabilis ka tumakbo para mahabol mo? Or luyang dilaw? No, marami kayong luto dito sa Marinduque using luyang dilaw. Opo. Usually po yung mga ginataan po namin ay... May luyang dilaw Yes. talaga. Then bawang, then sibuyas din, no? Opo, chef. Yan. So, very interesting, no? So, araw-araw mo ba nabibili yung karne ng kabayo dito? Hindi po, chef. Every Thursday po ang... Every Thursday. Ginataan talaga siya. So, ito, sinangkot siya na natin to, no? So, Opo, this one has chef. been cooked until tender. Pinakuluan lang po siya sa laurel, Laurel. at saka paminta po. Paminta. So, lahat talaga ng mga taga dito kumakain talaga ng kabayo. So, normal thing lang siya, no? Yes po, chef. Pagkatapos, ano yung tatakpan natin? So, it isn't strange for Filipinos to eat horse meat. Kasi in some areas, it's really normal to have that in their dishes, no? So, like for example, in Manila, tapang kabayo is very popular. Yan, no? So, ito yung ginawa nila. After cooking the meat to become tender, tinapon yung kanyang Yung pinagkuluan po, kasi malad. malansa siya. Yan. Ito. Sukang tuba from the farm.
Hindi masyadong maraming suka, no? Opo. Pang balanse lang. Opo, chef. Yan. Op. So ito, lulutuin na lang siya hanggang mag-blend yung mga flavors. Sumabas yung yellow ng ating luya. Ang bango-bango. Yan, patis. So para siyang horse curry yung kulay, no? Yan. So ano yung ninuluto natin? Adobong kabayo sa gata na may dilaw po. Dilaw. No? So dilaw ang tawag sa turmeric dito, no? Opo. Yan. And it's beginning to look so delicious. Kayo excited ba kayo na matikman tong dish na to? Dapat may sili. Very smoky. I am very smoky now. Di ba? May gusto ko si chef. And may ceiling green. Amoy tinapa na ako. Tinapang baboy. Ayan. So ano, luto pa natin siya hanggang manuyot ng konti. Then, mag-render yung ating coconut. Yan, nagmamantika na siya. Oh. Ako, nagmamantika na rin. Alam mo, a lot of people who live in the city, yung mga city folk, yung mga nasa urban areas, hindi na marunong magluto with wood, no? Yung firewood. And it's very tricky kasi tama yung pagka-arrange mo para may hangin siya to aerate the wood para umapoy siya. Saka diba, chef, sabi ko nila, pagluto daw po sa kahoy ay mas masarap. Mas masarap ang nagluluto kasi smoky. Arrange mo para even din yung ating heat. Yan. And luto na ating adobong kabayo sa gata na may dilaw. Perfect na pulutan. Inaabangan po to ng mga magiinom tuwing Webes. So ito pala may mga suki palang mga mangiinom nito. And look at that, ang sauce. Nakita mo yung sauce? Yan, ang sauce. Ang ganda. And ito na ang ating recipe for today. Ating adobong kabayo sa gata na may dilaw. Simple. Tara, kain tayo. Titikman natin tong masarap na luto sa kabayo. Tigilig, tigilig, tigilig. And it's time for me to cook. And I was so inspired by not only the recipes of Marinduque, but also the produce. So today, I will create something special. Invento to, and let's see if it works out. Rooted in tradition, with some innovation, but still very simple to do. And simulan natin mag-gisa-gisa tayo. Yan. Ang ating luyang dilaw. And our normal ginger. So I want to saute this to bring out the color of our luyang dilaw and also the aroma of our ginger. And for today, I am using native chicken, which has already been cooked until tender. No? Onions and garlic, very traditional. Let that cook until it's aromatic before adding our chicken. So ito siya, yung ating native chicken. So kasama ng ating, di ba, kanyang juices, ang ating chicken. Add our dahon ng laurel, black pepper. So we want to season this early on so that ang ating chicken meat will also be flavorful. Look at that. No? Very nice. Saute. And I will add my vinegar. A bit of patis. Not all of the patis. Now we just want to flavor our chicken. We will add more to balance later on. And let that simmer for a little while. Kumukulo na yung ating chicken adobo sa dilaw. And ito siya yung ginagawa ko ngayon. I'm trying to incorporate as much fiber as possible because I want to eat healthier din. So ito siya, usually it's just chicken and papaya. So more people can eat, no? Kasi pag puro meat, sometimes it can be expensive. But this one, what I want to do is to add more vegetables to make this dish even more flavorful and nutritious. At the same time, we also want to celebrate the produce of Marinduque. So here we're trying to respect the tradition, but just adding a bit of flair to make it special and unique.
And now I will add my coconut milk. We can use a lot of coconut milk. It's not only healthy, but it's very abundant here. Purong-puro yung ating gata. Beautiful color, no? So this is a very traditional version, which you can just serve this way, but I will make it more special by adding a few of the produce I got from the market. So locally grown squash, the purple kamote, and pineapples. Yan. I will leave some for garnish on top. Very sweet pineapples from the island. Mix it all up. Let that simmer. You have more fiber. It's going to be more colorful. Now I will add my red chilies. I also have here coconut, buko meat, which I diced. I'm also adding green chilies, whole. And lastly, we will just mix everything together. Let it cook. Let all the flavors come together. Let the sauce reduce. And we will have a very new version of our adobong manok sa dilaw. Look at that, the sauce is now thicker. Our vegetables are now tender. And I'm now so smoky. Yan. Tender na rin yung manok. And we are ready to plate. And for the presentation, we want to make something also very presentable if you have visitors or, you know, special guests. We are using the pineapple from Marinduque as our serving vessel. And our pineapples are from Buwak here in Marinduque. Lots of vegetables. Very nice. The sauce. Very nice sauce. Very rich. So, lalo na pag medyo madurog na yung ating kamote and our kalabasa. Then the flavors of the pineapple are there. Red chili and green chili. And here it is. Ating inimbento na dish inspired by, of course, our adobo sa dilaw ng Marinduque. And here it is, ating special recipe created for Marinduque, our Marinduque Island Adobo. Simple. Na, kain tayo. Papatikim natin to kung magugustuhan nila. And I'm here, of course, with Miss Rona, who owns this beautiful farm. And thank you for having us. And eto, papatikim ko sa iyo yung luto ko. Ito version ko ng ating adobong dilaw. And ito, ginawa ko dito, nag-add lang ako ng ibang ingredients found in the island. And I hope you will like the idea. So, meron siyang pineapple, meron siyang kamote, no? To add a bit of sweetness. And ako naman, I will taste this adobong kabayo. Tender. Very tender. And ito medyo, di ba, yung pinapatuyo nyo talaga yung kanyang gata. So, is this a traditional thing that you prepare here in Marinduque? Yes, especially sa dito yung tawag namin is ilaya. Ilaya. Yan yung mga highlands. So, doon kasi maraming kabayo. Ginagamit din kasi nila yan sa paghakot ng kopras. Kopras. Yan. So, ito, ako yung mauna, titikman ko tong aking share of the kabayo meat. Sasabay na rin ako. Sige, yan. Nice. No weird flavor or anything. Medyo tough lang nga siya, pero How is the chicken? Yung asim at saka yung gata, parang nag-blend siya na hindi nakakasuya. Parang na-control nitong mga vegetables, especially noong at saka may sweetness kasi yung pineapple, di ba? Ito, ako naman titikim ng aking luto. Sarap ng luto. Sarap siya. Healthier din.
So we created a successful recipe today. Very interesting and delicious trip natin dito. One flavorful escape dito sa Marinduque. Thank you very much for having us. We are inviting everybody na pumunta dito sa aming farm for us to share yung experience with nature. Tama-tama lang yung anghang. Ito yung aking sinigang na mabilog or talakitok, no? It's called talakitok or jack. Kain pa tayo man lang. Kuha ka ng konti. Masarap ba yung tinda mo? Masarap. Masarap ba? Kari-kari. At titikman nyo kung pasado ba. Yan. Tikim lang, inuubos nyo naman. Grabe. Simple.ph. Living made simple.